Si Edith Pahintitumo mo yung kaninyo maing buntag. Hello world, hello Philippines, hello Dipolog, hello Dapitan, hello Zamboanga del Norte. Ayan na mo katingala na ko mo greet ko all over the world kay live streaming man jud kita. Mao na nga gani basahon na ni Paul James unya ang ato ang webpage sa atong kapihan sa Dipolog para ma-like po na ninyo o ma-updated kamo sa mga panghitabo diri sa ato ang dakbayan sa Dipolog, dakbayan sa Dapitan o ingon man tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ang ato ang kapihan sa Dipolog is a 2-hour public affairs program brought to you by EPT Media Services, no? Dayon ang atong mga panelists karong buntaga ani ana do na po ni absent kay Koan kanang ni atin og regional convention daw to sa Eagles. Dahil doon na po on leave, no? Kay murag gabakasyon to siya kay Koan kanana ang human sa iya ang concert. So mo na ato ang mga Koan, no? Panghitabo karong August 11. Karong mga panahon na Dipolog City, maayo atong kahimtang sa panahon. It's a sunny day, dayon napunta nga dili kita maigo sa bagyo nga Labuyo, no? Nga mo landfall daw mga adlaw Lunes, pero dito na sa Luzon, no? Ni aman diri ang atong local Kuya Kim, yan na i-explain unya. Ato na introduce unya later, no? So as usual, kining atong tulumanon, hinaot punta nga maminaw kamo, dayon, og doon na may mga questions, mo text kamo sa mga panelists diri, nga mga cellphones, dayon mo call sa atong landline sa Sunburst Fried Chicken, sa Sunburst Fried Chicken ground floor, Camila Hotel 1, Indakpayan sa Dipolog, og ingon man, alang sa atong live streaming, adto mo sa atong kapihan sa Dipolog, sa www.rmdipolog.weebly.com, haron ma-entertain mo sa inyong mga questions. We have very interesting topics for today about ordinances 1, 2, 3, kanang dili maghugaw-hugaw diri sa Dipolog, dili mangluwa, dili mangihi ug uban pa. Ordinance 196 anti-smoking, Red Orchid Awardita diri sa ato ang dakbayan sa Dipolog. Thanks to our government officials, no, nga nagdumala diri ug ingon man sa atong mga katawhan nga nisanong sa mga balaod nun nga gipatuman diri sa atong dakbayan sa Dipolog. Pinaagis pamunuan ni Mayor Evelyn Tioy og ni Vice Mayor Horacio Velasco nga incidentally mao usa sa atong mamahimong bisita karong buntaga. I hope he's coming kay dian naman ang ato ang usapod sa banggiitan nga konsehal diha sa dakbayan sa Dipolog og coming pa to si Konsehal Pod Kenny Ong, diyan naman si Konsehal Raul Barbaso og ingon to mga city health officials nga implementor sa atong mga programa. And ako lang pong ipasupot kini kay ni-greet naman ni siya, ni-greet ka na ang nagkuhan naman ni siya, tune in naman ni siya sa ato ang kapihan sa Dipolog. Good morning and advance happy birthday ngadto kang Rosario Charing Hiramis diya sa Barangay Turno. Silingan ra na sila ditong dapita sa mga Dipolog Boulevard, no? So mauna nga atong i-greet si Rosario Charing Hiramis, advance happy birthday to you, no? Gikan diri sa kapihan sa Dipolog. Dayon, ako din po i-share gamay lang, no? Ang amo ang road trip, family bonding dito sa Lakewood, Alindahaw Lakeview Resort sa Lakewood, Zamboanga del Sur. It's a nice place. It's a paradise in Zamboanga del Sur. Hinatunta na putaan na din sa Zamboanga del Norte. Na dito ay zipline, ay kayaking, na ay kanana ang jet ski. Dayon na ay rope course, gawas mga swimming pools, infinity pool, uguban pa. Patsyada kayo itong ma-develop na diri sa atong Zamboanga del Norte, inahanap po, no, para makakapture po tao mga tourists, no? Dayon, mo-boom po ang atong economy. So, thank you so much sa among financier, si Lady Areta. Ang akong kinakusgang anak, nag-family bonding mi dito. Yes, thank you so much, lady. Then si RD, si Ariel, salamat kaayo. Among driver si Ariel. Dayon si Jenny Narvaez o si Charmaine Narvaez nga nakuyog sa amo ang vacation dito sa Lakeview. Sa Lakewood, Zamboanga del Sur. Thank you so much. Og labaw sa tanan, salamat sa labaw makagagahom nga safe ra pag uli namo. Enjoy me dayon sa among family bonding time. Okay. Og karong panahon na ato nang acknowledge siri ang atong mga panelists o atong mga bisita later on. Pero ako ning ihatag una ni Paul James Hukolan.
para sa iyaang mga panginabuhi. Mga Paul, take it away please. Okay, ang kapihan sa Dipolog mapasalamatan sa itong sponsors ng mga tag-adlaw nga Domingo tanan di akin sa Sunburst Fried Chicken ground floor sa Hotel Camila 1 alas 9 ngadto sa alas 11 sa buntag live nabati sa RMN Dipolog og www.rmndipolog.weebly.com. Salamat ngadto na sa Wilson Elite Ferrarin Chicken and Hog Bar kinimutang da sa may bypass road stock Dipolog City kini maligya sa inyong mga buhing mga baboy pwede sa inyo palit then pwede po sila mo baligya alabi na sa inyong mga lechonon o kasabay sa unsa okasyon nga pwede niyong i-order ang Wilson Elite Ferrarin Chicken and Hog Bar kini gidumala ni Mr. Raymond Ferrarin pwede tawagon sa telephone number 212-8370. Janus Marketing alas sa inyong problema sa mga sakyanan sa bisan unsa nga brands mga piyesa ni ini wala ka na yung problema tuwa lamang ang Janus Marketing kini nimutang da sa may Quezon Avenue fronting sa may Top Pension kini gidumala ni Honorable ABC President Honorable Janus Yu o pwede tawagon sa telephone number 212-1148. Salamat nga na kang Provincial Governor sa Zamboanga del Norte Honorable Roberto Y. Uy. Salamat sab nga na kang City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog Honorable Evelyn Uy. Iuman ka Attorney Kenneth P. Rosal atong legal consultant ug IBP President sa Zamboanga del Norte. Gloria di Dapitan with Fantasyland and the only Disneyland theme park din sa Visayas ug Mindanao. Ingman ang Dapitan Aqua Marine Park dumala kini og ni former Congressman Romeo Nunong Halosos kang Attorney Roselior Barinaga atong former Congressman 2nd District sa Luwigan Zamboanga del Norte ug din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University Dapitan and Dipolog Campus. Ingman ang Metro Shoppers, salamat sa Metro Shoppers sila namligya sa nagkadiyang mga butang alang sa imong panimbalay, opisina, negosyo o personal. Barato kay nga presyo sa Rizal Avenue, Dipolog City. Metro Shoppers exclusive distributors sa mga high-end smart and Android cellphones, Max Carbon made in India nga mga cellphone o kauban pang mga gadget. Kang Provincial Vice Governor Senin O. Angeles, salamat kayo sa mga pag-sponsor sa programa Kapihan sa Dipolog. Ang masab kang Attorney Jojo Napigit, City Councilor sa Gudiyang Pangusod ng Dakbayan sa Dipolog, ang Swelto Food House, timutang sa may Ospinia Street, Dipolog City. Ang Swelto Food House namligya kini sa limpyo ug lamian ng mga pagkaon kung ikaw bisita din sa Dakbayan sa Dipolog. Gipanagihan kini ni Lindy Swelto kauban sa iyang mga maalagaron ng mga sakop. Good morning ato na kantina, unat, dongkoy ug man pa niyang mga kapamilya nga nimutang ang Swelto Food House sa may Osmeña Street, Dipolog City. Kang Honorable James P. Verdugues, City Councilor ug floor leader sa Gudiyang Pangusod sa Dipolog. Kang board member 2nd District board member Ronilo Boyli, panelist usab siya ug members sa Press Club ug panelist sa Kapihan sa Dipolog. Kang Honorable Ruben Ligorio, City Councilor sa Sangguniang Pangusod sa Dipolog, panelist sa Kapihan sa Dipolog, daghang kayong salamat sir. O kang Honorable Peter Y. Co, member sa Sangguniang Pangusod ng Dakbayan sa Dipolog. Yung masab atong masalubong pahibaw ala na sa kamatayon ni Engineer Elmer Niliama Realiza nga may panahon sa dahing kalibutan niya atong Agosto 8 ang iyang haya anaada sa may Istaka kanang Quezon Bridge, Dipolog City. So ang lubong ipagan karong pizza 17 sa bulan sa Agosto man sa Misa Requiem diya na sa Santo Rosario nga Cathedral sa Dakbayan sa Dipolog. Okay, salamat Gar. Okay, gilagay salamat Det og dugan ito pasalamatan siyempre ng atong official venue sa Kapihan sa Dipolog matag Domingo alas 9 ngadto sa alas 11 ang Hotel Camila 1 Sunburst Fried Chicken nga nimutang sa Dalan General Luna nitong Dakbayan sa Dipolog. So, atong pasalamatan ang Lels Lending Investor ni Agyapon sa Hotel Camila 1 Building na naglugay paulam din sa mga pensionado retirados panerbisyon kagamahanan. Kung kamo din mga bisita ang Hotel Camila 1 diri nga Sunburst Fried Chicken usab sa ground floor. Di kamo bala ka accommodation pagkaon na ilhan na sa tanan. Alang sa mga budgetary mga travelers nga mahidwa sa Dakbayan sa Dipolog, nga budget mo adto mo sa Pipix Pension House o diba sa Pipix Lodge. Ala kini himuta ang Pipix Pension House o Pipix Lodge sa Dalan Katipunan ning atong Dakbayan sa Dipolog Corner General Luna. Og ingon masab nagpaliw ka nato ang Turning Tire Supply alang na sa mga four wheels ug sining mga motorsiklo na himutang atbang sa Zamboanga del Norte National High School na si June dia natagiya sa Turning Tire Supply na adia atbang sa National High School General Luna ug dunay branch dito sa Highway Minaog natong Dakbayan sa Dipolog. Di kalidad ng mga branch sa mga ligid sa four wheels o motorsiklo, Turning Tire Supply ang kinahanglan ninyo nga adtuon og ipahibalusab na ana mga brand new o mga bag-ong mga tablets o cellphones nga carbon brand na iabot na diya na sa Metro Shoppers nitong Dakbayan sa Dipolog. Mao kini pipila ka mga nagpaluyo sa panag-uban sa tulumanon
Kapihan sa Dipolog Live, do Sunburst Fried Chicken, Hotel Camila 1, General Luna, Dipolog City. Thank you so much, Edgar. Yes, pasubo din nato dito. Okay, Medyo go ahead. nila may mga Brad nga may paano na sila kalibutan. Si Brad John Paluma, sa DTI man siya. May panaw o kauban ni Julius, Brad na sa namang sa paternity. Brad John, sa mga banay, nagbangutan nga banay ni Brad John Paluma. O sa inyo masab sa nagbangutan nga banay ni Brad ni Comedis Beltran sa Land Bank, usab ni siya. Nga may panaw sa lang kalibutan dito sa ni sa Dumaguete, siya magdala pa sa Dumaguete. Dito ni taon ni nabugtuan siya ang kinabuhi si Brad ni Comedis Beltran nga empleyado sab sa Land Bank Dipolog. So gikan sa Megans Society sa Dipolog sa Buanga del Norte chapter, agatong doon na pagigmi nga bago lamang nalubong nga Bradford namo, no? So among mga pangsubo sa mga brad and gikan sa mga brad and sis sa Megans alang na sa among mga brad sab nga may panaw lang ato sa laing kalibutan. Thank you so much, Edgar. Dayon atong duga nga panelists. First, si Julio Salaveria. Joel, good morning. Good morning sa tanan, labi na sa ato ang mga bisita karong buntaga, sa ako mga kauban diri nga mga panelists. Happy listening to and happy viewing to Kapihan sa Dipolog, especially to my Aunt Perlina Balasuela din sa Hillview nga natingala sila last Sunday, nakadungog na daw sila sa akong tingog, so happy listening. And also sa mga sa Suking Tigpaminaw sa Security Services sa DTI Mr. Hill Betoy. Any announcement, Jules? Wala na ba yun, Jun Paluma? Kano sa Ilubong? Wala. Doon na kayo information? Sige daw. Ang among kauban nga si June Paloma nga ni pass away last Monday, tentative schedule sa iya ang lubong karong August 17, adlaw nga Sabado. Okay, thank you so much. Atong pahasubo nga to sa pamilya ni Mr. Jun Paluma. Ato man ang amigo, dayon former pod nga kauban ni Ariel sa DTI Agsauna, no? Sa Department of Trade Industry. Dayon, God bless his soul ngadto kang June Paluma. Atong panelist gikan sa Philippine Information Agency, ang manager nga nawad-an og cellphone og ngano kaha, si Mr. Alfonso Roda. Good morning, Pons. And atol pagyud siyang birthday, letter D, capital letter D, Kuwaras Dangag. Good morning, Pons. Good morning, Jet. Asa man kami itag cellphone sa opisina, regalo lang ng birthday. Okay, maing buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Og welcome sa atong tuman sa kasapa. O yun man sa atong bisita karong buntaga sa mga may indunanong punto nga atong pagkatugiunaban kanila. O manginaot ang unta patalinhogan sa itong mga suking tigpaminaw. Kaya ato ra bang namatigdan nga murag kung unsa sila kareliyoso mosunod sa una karon murag dili na kaayo. Busa mo na kaning niya murag wake up call na po ni sa atong magkaigsunan kay medyo dili na kayo nindot ang talan-ahon sulod sa palibot sa merkado nining ulahing mga adlaw. So once again, welcome sa Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much sa mabugnaw kayong tingog ni Pons Roda nga dili nimo makontak kay walay cellphone kay nawala. Nanay lang tagay ko gaing number. Okay. Glow data, sige go. O ang ato ang panelist no nga the man with 1,000 wisdom. Former congressman of 2nd District sa Buanga del Norte, millions, billions, trillions. O ato ang former mayor sa Dipolog City, no? Dayon basta kay belated happy birthday kay ato na si Julius na dili na sala nako sir si Julius ana mo ga-open no perti na pagaw ko tag kinantag sa Domingo nga wag siya ni-reply wag siya wala gyud siya ningon nga thank you det Chorus on the air. wala man ka special kay tunga coverage sa Kapihan sa Dipolog nga greet na to siya on the air worldwide no so karon nani siya punishment o penalty. Good morning ato kang attorney Roselier Matoy Barinaga. Welcome sir sa atong Kapihan sa Dipolog and belated happy birthday. Salamat dit. In fact, by design, na-absent you ko last time. Kaya, nablo ko, huwag inyo ko i-greet, makabangka ko. Sabi na ko, nag-eskapo na ko. Hasta pamanday karon.
So, I join the greetings no sa ako mga co-panelists to our public listening audience. O magpasalamat sa ta sa pag-ani sa atong bisita karon na si Councilor Barbaso o si Larry Padilla representing the City Health Office, no? So, basin daghang tagag makuha niya para sa informasyon sa atong mga kaigsunan. Salamat din. Thank you. Okay, thank you so much, Sir Matoy. Wala pa kakaikya sa bangka ni Moron, ha? Nino niya na dapat. Ako mapupuli ni Consiel Ruben Ligorio kay absent man. Mama na yung role ni Consiel Ruben Ligorio dire, no? Si Consiel Ruben Ligorio, I think to sa serious man niya, no? Sa Campus Journalism Seminar sa Zamboanga del Norte Press Club. Hapit mi to usmini gahapon pero dito Ramis Food Terminal wa namin nakahapit og asa kay kusog namang gong ulan from Lakewood. So, ang ato ang panelist pod nga si board member Ronilio Boyli nag-text karon nga di siya ka-attend karong adlaw sa atong kapihan sa Dipolog, nagmonitor siya man dili ta manglibakay lisod na kaayo awayan unya ta kuan kanang regional conference sa Eagles, no? Then ang Eagles clubs gikan sa Misamis Occidental, dayon Oroquieta City, Tangub City, Osami City, dayon Dipolog City, Dapitan City o gikan sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Norte, nagkatigom dito karon sa ZPOL, tibuok adlaw, no, sa ilaang regional conference sa Eagles. Dayon na ako no present ko no karon ang ilaang national president nga si Salvador Ramos, no. So mao na ang activities karon dito sa Eagles Regional Conference sa ZPOL. Pinaagi kang Honorable Ronilio Boyli. Dayon ang ania naman atong ubang bisita on the way pa to si Konsehal Kenny Ong kay ingon siya nga he's down with flu o kaya niya yang lawas ma-attend siya karon, no. Nag-monitor po to karon si Konsehal Kenny Ong kung kaya sa imong lawas kulang ra nagkispirin og yakapsol ari na kadre sa atong kapihan sa Dipolog. Dayon si Vice Mayor Horacio Velasco confirmed to siya nga he's gonna attend today's kapihan sa Dipolog. So we will just wait for you, sir, if you are monitoring right now. Ating acknowledge sir, ang gikan sa City Health Office, si Mr. Jose Larry Padilla. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Abi na ko, ikon saman mo ni Ruben Padilla. Kamag-anak ko no, ingon ni sir. So, may buntag sa tanang mga suking tig paminaw sa ato ang program Kapihan sa Dipolog. Ani ako karon dire, kauban unta ko ni Dr. Siglos o ni Mr. Baez, pero ako silang paaboton kay dunay mga importante po siguro natong pang-isgutan karon, no. Dayon may buntag natong tanan. Okay, thank you so much. Look alike ya po siya Daniel Padilla. Char. Ito joke. Dili pa si Rostom kay nabibigan bang hari. Okay. Dayon, ang ato ang usa sa pinasidunggang bisita ani ana jud karon, believe kay ko ani niya kay kuan jud ni siya the man who is very much humble hangtod karon bisa despite his success og uban pa dayon anytime nga tungkutakon siya accommodating kaayo, no. So wala gyud ta gamahay nga nahimo ni siyang konsehal balik sa dakbayan sa Dipolog. So I'm speaking of Konsehal Raul Barbaso. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Mundez, o sa tanan nato mga kauban sa panel. It's nice to be back. And of course, my morning greetings and my respects sa ato ang former congressman. Sabi na ako, guest po si congressman. Membro naman sa panel. So, paabot lang ta sa ato mga kauban po mga guest o sa ato ang mga suking tigpaminaw dari sa Kapihan sa Dipolog, may buntag ka natong tanan. Salamat kayo, Konsehal Raul Barbaso. Dili ninyo kuano, abi ninyo video king po to, no, kay bugnaw kay tingog, no. Sa to mga listeners sa radio ba. So, daghang kay karibal si Edgar o si Konsehal Ruben Ligorio. Bedroom voice matupan ni former Congressman Attorney Rosilio Matoy Barinaga. And for the information of everybody tuning in to the XDR o sa atong live streaming, on the way na po ang ato ang halangdon nga Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, si Vice Mayor Horacio Velasco. Nag-text siya kay gikan sa hospital dahil nana siya padulong na siya diri karong butaga. So in the meantime, ato unang gisahon ang ato adring
mga bisita nga nahauna karong butaga, later on ay nagabot pud sa uban ato na pud silang interviewon, no. So we will start with Konsehal Raul Barbaso. Sir, how's your comeback in the City Legislative Council of Dipolog City? What's up? So far, Ma'am Det, okay lang, no? Naka-break mo ta for 3 years. But even then, dili na ta siguro aliens trabaho diya sa Sangguniang Panglungsod. And in fact, for the past few sessions we have attended, doon na po tayo nahimo as part of the collegial body. And nakatampo ra po siguro ta para sa kayuhan sa atong syudad. And we have this undertaking with our constituents na tama sa tumahimo, tama sa ato ang makaya, that we will contribute for the progress and development of our city. So, muna ato ang social commitment. And with that, attend our session, attend our committee hearings, and we do participate in all undertakings na tanan sa kalihukan sa atong syudad. So, lately, bibo man po mo gihapon diha sa ato ang konsiho, no? Kay mag-argue mo diha, mag-deliberate, dayon in the spirit of sportsmanship para sa kayuhan sa atong dakbayan sa Dipolog. So, wala ba tayo member the silent committee? Ay lagsaba nila. Na-memorize no, sa ato agong proseso sa Sangguniang Panglungsod, ma-offendan at kasagaran i-assign man sa different committees, no? I-refer man sa different committees. And usahay makatingala siguro nga usa ka membro dili mo participate sa deliberation on a certain matter precisely because he's not a member of the committee. And we are adapting that, especially that amo nagyong tagaan karon o pagtagad nga kung kinsa katong committee na assign ang usa ka referral, it should be the committee members who will undertake to deliberate and come up with whatever action that they may decide. So, usahay di mo participate, especially during committee hearing, no? But sa regular sessions, normally naagina diha ang deliberation, especially on when we deliberate on a proposed ordinance on second reading. Kay it will be read line by line, and tanan mga suggestions, tanang mga opinions i-bring up na before the plenary. And as we have just started with this 13th Sangguniang Panglungsod, mapay pagsugod na mo, no? I think there was just one ordinance which was initially deliberated on second reading. So, gani gi-refer to balik, consistent with our kaning kasabutan nga before a proposed ordinance will be deliberated on second reading, it should pass through a public hearing. So with that, gibalik sa ato namo, that was the ordinance of the Honorable Councilor Kenny Ong, katunto ang ordinansa sa pagdili sa pagbutang sa mga posters and advertisements or any form of kaniyang mga advertisements, no, sa mga kahoy along public parks, even along roadsides, no. Mayo ra pod kay murag na puno-puno na taog. Madaot gawas nga madaot ang ato ang mga kakahuyan, dili pud siguro maayo lang taon. And another thing, mura po og maka-create og risk sa motorista kay ma-attract man ang atensyon, labi na kung katunto ang propaganda nga nindot kay tanaw ni Congressman Barinaga. It's still referred back to the committee, no? So sooner siguro we will be deliberating again on kadaghang kay ordinansa gipasa pending before the different committees, and sa committee level amo na pong gisugdan. So the work is na daghan kayo nagtapok, nagtipunog pa before the committee.
Okay, thank you so much, Konsehal. Question coming from Attorney Barinaga, please. Mentras presko pa ang statement ni Councilor Borbaso regarding sa proposed ordinance ni Councilor Kenny Ong about advertisement. Mahulog ba ni nga it will result to the anti-EPAL since there will be no advertisement anymore? To a certain extent siguro, Congressman, no? Kay dili maguna siya limited lang sa public servants ang pagdumili sa pagpost sa mga advertisements. Ang anti-EPAL is limited man sa mga mga those in public service. Yeah, if we will kung sa ngalan nini kining prevent the private sector more so tingali with the public With more reason. Wala yung mga limitation nga. we hope we can have a copy of the ordinance, especially of dunay public hearing. At least the kapihan will be invited. Yes, I'm yes. interested on that. Kay in the first place, nga naman sa mga kahoy lang, no? And one of the reasons is that it might distract the attention of the Motorist. motorist, no? So even ibutang mo na sa mga comfort, sa mga along buildings, I think it has the same effect, no? This is a little bit a good ordinance to me, no? Pero how it will be implemented, mas maigi tingali, no? If we will be invited. Hopefully. Yes sir, no. Usa gani na sa mga rason nga among gi-refer back sa committee kay there was sort of a confusion as to the limitations, no. Kay ato mang hibalan nga along our national highways na magay ng reserve portion na I think it's about 60 meters wide nga reserved na for government purposes, no, especially road widening. There was a question whether katong mga kahoy within those areas are within the scope of the ordinance. So that was one of the reason nga among gi-refer back, and with that recommendation also nimo sir, we will also consider that before the committee. And I would assure you nga during the public hearing you'll be inviting your good self as well as the panelists from the Kapihan sa Dipolog. Not necessarily me personally, but the kapihan sa Dipolog. Yes. So that the President can just inform us, whoever is interested. to Yes, sir. appear, no? Because I noticed that there are lots of ordinances which we did not know. No? We only know when it is published. Pero kana kung pag-publish, you make some objections, more or less, murag, okay naman ko na, nahuman naman na kay Late na. publication. No? It is during the committee hearing where we can give some input about it. Yes. Thank you very Yes, much, sir. Councilor. Okay, thank you so much, Sir Matoy, sa imong pangutana. And I would like to focus on the two most popular ordinances here in Dipolog City, Konsehal Raul, about Ordinance 123 and Ordinance 196, no? Anti-smoking. Doon naman ko yung mga tagyas mga tindahan, nga doon na sila, di ba libre ba ng mga advertisements, we're talking about ads, no? Advertisements nga ipanghatag na mga kuan sa panel sa mga sigarilyo kay para mahalinan pod sila. And then mo relate man ni siya sa ato ang Ordinance 123 nga dili maghugaw-hugaw, dili magkuano sa mga kalsada o guban pa. Mo relate po siya anti-smoking kay labi na kay Red Orchid awardee ang Dipolog City. So panalitan ako'y tagyas tindahan dahil didan ko nga i-advertise tong ako ang products nga gibaligya kanang is that under the ordinance to implement here in the city? Covered na sa scope ninyo sa ordinance? Under 123, dili na siya ma-cover, no? Okay. Sa 196 even, dili na siya ma-covered kaya ang gidili sa ordinance number 196 ang pagpaligarilyo man lang within public areas or public places. And nato yung mga public places gani nga dunay minimum area nga kinahanglan nga i-prohibit yun ang pagpaligarilyo. And even public kaning buildings, no. So most probably ang kananaang advertisements will be covered under the tax revenue code. Kay kanagong pagbutang og advertisements dapat magbayad man ka.
and doon naman kay pagabayaran, and it would be for a certain period only. Dili na siya unlimited, supposedly. Galing lang medyo sort of tolerance ba kay Kuan. We do understand nga it's a private business establishment, and we do hope nga ma-limit ra pud na, but for now under the proposed ordinance dili na siya covered, kay ang nakasintro sa ordinansa ni Councilor Rong is the prohibition of placing posters and other form of advertisements along trees and public plazas and public areas. Okay, so klaro to. Di ano rin si Mr. Larry Padilla, ang one of our implementers sa Ordinance 123196, no? Ikan sa City Health Office under ni Dr. Cecilio Siglo. So, how far ang inyo ang implementation aning Ordinance 123, kuha naman kayo ng Ordinance 123, kining 196, nakatagbo ba mag mga resistance, ani strong resistance, labi na gikan ka ng mga smokers diya sa mga terminals, sa mga merkado, nakatagbo ba mo aning mga strong resistance? Ma'am, nakatagbo gimi og mga nagsinumbagay pagali. Naadiya sa bus terminal, no? Ang kuan gali karon gipasakaan na gali kaso ang katong nanumbag sa rural transit, murag driver o conductor to sa rural transit. So doon namin mga problema gyud unta, pero muna nga amo nang i-address ni sa amo ang mga kuan, magpatabang mi through legislation sa among mga councilors, pero na gitabangan mi, no? Anyway, ang ato ang ordinance 196 karon is on the way of amendments, some provisions na i-amend nila nga musot na karon sa time nga daghan na gyud kay manigarilyo, pero so far as member of the Dipolog City Task Force, nakita po nako nga doon na gyud ako kayo ang efforts ang city government sa Dipolog to enforce ordinance number 196. Gani kaning there were discussions kauban mi sa katong taga Philip Morris matong bisita ramo, nag-discuss me about posting of their advertisements, no? There is what we call a certain provision of Ordinance 123 nga nagdili gyud unless ginagdili og butang og mga posters unless there is a prior approval from the Honorable Mayor. So mukuha sila sa license division sa permit to post, labi na ni kaning mga Globe, Smart, daghan ni sila basta kay mag-post lang ka og advertisements. So pakwaon na mo sila og authority dito sa opisina sa Mayor through the business license division. Dayon ang permit ana will have to comply the tax, what we call this, the tax code of Dipolog City only for a period of time. Sakto tong giingon ni Attorney Barbaso. So ang ato ang campaign karon sa ato ang Ordinance 196, as far as the award is concerned, grabe gyud ka exhaustive. Gani ang amo ang mga enforcers karon murag usa ka dosina na lang mi. Kay nakuhaan og mga tao, kay siyempre ang pagpanwildo po nato nila ato man po na siyang i-consider. So dunay layoff mahitabo muna nga there is a plan. Our office is planning to request to our honorable councilors in Dipolog to at least give at least one personnel to the sanitary division who is in charge for the implementation of City Ordinance 196 para ma-augment ang amo ang manpower. So again I think we can now implement more than well the City Ordinance 196. Okay, salamat kayo, Mr. Larry Padilla. Doon ay comment si Konsehal Raul Barbaso about the katong posting no sa ads. Dayon about the augmentation of manpower, Konsehal. Is it possible nga solusyonan na ninyo sa konseho nga paingon dito ni Mayor dayon kana pong problema nila katong gingon niya nga gisumbag na ana do na pud tay ka assistance gikan city government kay namatay city legal officer no. Yes, no. That was brought before the plenary
I think it was brought up by Councilor Ko. Kay medyo nagka-problema ta sa prosecution stage, no? Kasagaran sa tuwang kaso nga napasaka would end up being archived kay dili malocate ang katuntuang na cited for violation of that certain ordinance. Kay usually it's either dili sila muhatag sa ilang true identity or dili sila muhatag sa ilang exact address. So eventually dili siya maservan sa summons even if a case has been filed before the court. Ang korte dili makahatag og summons, makapadala sa summons nga to kaniya, not only because he did not give the exact address, but also for the reason nga dili po siya muhatag siyang true identity. So in fact doon na nato committee hearing and we invited a personnel from the municipal trial court purposely to delve on those problems, no? Para masulbad ng maong problema. Kay despite the efforts sa tuwang mga sanitary inspectors o mo end up lang gihapon nga dili mapasaka ang kaso to the end nga ma-finan or mahatagan og penalty as provided in the ordinance ang kinsa mang mo violate, failure gihapon, no? So usa na sa mga issue nga to ang gi-consider karon, and also the augmentation of personnel. Gani there was a suggestion nga we deputize kanina nga to ang mga street sweepers para to augment the lack of sanitary inspectors. Kay kana sila man mismo ang naagid sa dalan. And not only for Ordinance 123, but also we are considering to deputize them for purposes of implementing Ordinance 196. Kay the same thing, labay ra gihapon sa ilang upo sa sigarilyo bisan asa nga dapit, related ra siya. So that's usa na sa mga usa na sa mga angle nga amo ang gi-consider, and especially on the prosecution. Kay nalagi na ang dili mohatag og identity, pangayuan og ID, dili mohatag og ID, pangayuan og address, dili mohatag og address. So butagan ang tanggalan nga di mao, eventually ang kaso ang gipasaka for a different person. So eventually ma-archive lang. And gani this was raised by the Honorable Presiding Judge of Branch 1, the Honorable Chad Paler, no? Ang atong presiding judge, na executive judge sa atong Municipal Trial Court in Cities. And hopefully we can come up with the appropriate measures to address those concerns. And especially nga ato yung ipangusgan ang drive for kaning limpyo sa atong syudad o kaniyang drive against kaniyang pagpaligarilyo. Okay, thank you so much, Konsehal Raul Barbaso. Pangutana, gikan ni Julius, and then Edgar later. Dili sa ni pangutana additional information Okay. ni para sa atong mga tigpaminaw ug sa ato adiring mga guests. Naatay Tobacco Regulation Act enacted Yeah, from the DTI. 2003, and incidentally ang Department of Trade and Industry usa sa mga nag-implement ana. So ang ako lang comment regarding atong advertisement. Sa advertisement ginadili na jud na. So in general, ang mga advertisement kabahin sa mga produkto nga sigarilyo wala na gina. So wala na mo kadungog karon, no, katong mga Hope, wala na mo Wala makita sa sa TV. TV, mga Marlboro, wala Oo, na gina sa sila. radyo. So covered pud ana mga posters, tanang klase nga mga advertisement nga materials ginadili na gyud na siya. Even mga sponsorship. So if you have activities nga ipa-sponsor aning mga tobacco manufacturing company, dili na pwede. Magpa-sponsor ang Kapihan si Polo, dili na Dili gyud ba daw na mapasponsor? Okay, joke lang. So, kani nga Tobacco Regulation Act, actually, mauna siya unaan, malipayon ang mga national agencies nga gipanghingusgan pud sa local government units nga no. Ang problema namo kana lagi walay manpower nga pag-implement. Sa DTI for example, so usa nang tan-awunon wa bay ga-advertise locally. Ikaduha, wala bay nagbaligya
sa minor. Wala ba'y namaligya nga minor. Di man ko na makita yun namo no sa DTI mao nang kinahanglan mig suporta sa LGU. Ang usap ka problema karon nato kanang sa provision sa Tobacco Regulation Act that there should be no store nga nagbaligya og sigarilyo within 100 meters from the perimeter of all schools. Og ang amo ang 100 meter radius. Dayon gamay bitaw ning ato ang community. Nagtapad-tapad bitaw ning mga eskwelahan. Murag mo gawas nga wa gyud tugtan nga pagpamaligya gud ana. So naa siguro mahimo pud ato local government unit although it is one of the provisions nga ang DTI magtawag pero limit na man may limitasyon pud inana. So ang akong pangutana unsa ba po'y mga coordination sa LGU with national agencies kinsa mo take sa initiative para pod mo cooperate pod DTI, one of them, the DOH and the DILG. So, Konsehal Raul Barbaso will answer your question. Siguro usa sa koordinasyon nga pagahimon with the TI kaniniyang pag tabang lang no during the formulation of the ordinance kay doon naman may pag-amindahan sa ato ang local ordinance on that para consistent no we will be consistent with the national law and probably in the matter of implementation if we can also tap the personnel from the DTI on the matter of prosecution kay we can both file the case through the ordinance and with the national law no pwede man nato mafailan sa duha base sa local nga ordinansa o base sa national law and perhaps we can tap the DTI for purposes of filing a case for violation of the Tobacco Regulation Act. Ako lang painumduman no during our time probably siguro atong 11 Sangguniang Panglungsod there was that ordinance which was passed and approved by the Sangguniang Panglungsod the same thing with the national law nga pagdili sa pag-allow sa mga tindahan within a 100 meter radius pagbaligya og sigarilyo. Unfortunately that ordinance was struck down by the Sangguniang Panlalawigan. So, moto nga, I think doon na ka proposal na po nga i-revive na ang ordinance, kay especially nga we already have this national law nga musuporta sa maong nga ordinansa. And may kalabigitan sa implementation, dili lagi, usual gina, common na nga problem kanina ato ang kulang sa manpower. But despite that, naningkamot yun no, ang ato ang lokal nga pangagamanan through the City Health Office. And we are planning to augment the personnel, ang ato mga sanitary inspectors, for the implementation of both these ordinances. Related man lang ni ang Ordinance 196 ang Ordinance 123. Okay, thank you so much. Before sa question ni Edgar o sa additional question po ni former Congressman Attorney Matoy Barinaga, ato na i-acknowledge ang paghiabot diri sa usas atong pinasidunggang bisita karong buntaga, none other than the Vice Mayor of Dipolog City, Honorable Vice Mayor Horacio Velasco. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Det. Ilabi na sa ako mga kauban dere. Si Attorney Barinaga, Attorney Barbaso, o kaning wapo sa tapad ako dere puro o sa estasyon sa mga suking tigpaminaw ninyo. Daghang salamat sa pagpaminaw aning programa sa Kapihan sa Dipolog o may buntag kanatong tanan. Okay, sir, isang hirit lang as the new presiding officer of Sangguniang Panglungsod of Dipolog City. Ang question ka ka? Okay, sige, I will yield to Edgar. Sige na, I will yield my question to you. Kato lang, okay. So, damay lang. Okay, so, ladies first after men. Okay, thank you so much, Gar. Kay muslan lang ako kay
maharon maka-update po si Vice Mayor sa atong discussion about Ordinances 123 and 196, sir. Ikaw may proponent ani niya, author sa Ordinance 123, di ba? Sa konsehal pa ka. So, are you satisfied with the implementation of Ordinance 123 in the city of Dipolog? Karong panahon na nga, Vice Mayor na po ka. So, unsa may mo, doon na kay sort of achievement, so to speak, no? Nga mabutang murag legacy po di mo at the same time kay ikaw man ang author aning Ordinance 123 gani pag-implement ani sa una perting gubuta diri dakbayan sa Dipolog. So your thoughts on this, Vice Mayor Velasco, please. Yeah, that tinuod yun na that muna gitawag og living legacy ko no. Sa ako nga nakapausab sa naon sa dakbayan sa Dipolog og sa kuan pa na sa mga plastic surgeon pagi facelift ang dakbayan sa Dipolog. Gani, I'm very proud to say nga ang Dipolog is one of the 5 cleanest cities sa tibuok Pilipinas. Naman to usa ka foundation, Access Sanitation. It is a European country program address diri sa Pilipinas. Then nakita nila og gi-selected na kuha gyud ang dakbayan sa Dipolog. Dayon, this Ordinance 123 is now a property of the city government and property of the people of Dipolog. Dayon, I'm very proud to say nga contagious dahil yung Ordinance 123, no? Abi na ako og dili na si contagious. Daghan na pong munisipyo o mga syudad jud dinhi sa tibuok Pilipinas nga nangayog kopya unsa din yung Ordinance 123. To tell you frankly, nganong na 123 na date, mabalik sa ko sa history gamay. Yes, go ahead, sir. Na timing yun nga pag-approve sa ordinansa na himog 123. Naman to'y usa ka ordinance na kauna na 122. Inya, pag-approve ba niya na 122, nang limbaw sa kong balibo ato, niya, easy to remember mo gani siya. Nya, ilabon namin ito, hala, bantay, 123. Gani, ang mga bata ron na, 123, 123 ka karon. So, ang 123 sa una, 123 restaurant, mugawas pa ka. So, muna giingon po nila nga, ang usa ka barko, dili na to mihibalan og daghang boslot, og dili na to palutawon. Mo karon nilutaw naman ning 123, barko sa 123, nakita po nga na po ginagmay-gagmay nga boslot. Motong nato resolution si Attorney Peter ko atong konsehal atong dakbayan nga perhaps i-amendar nato ning usa ka ordinansa tungod kay dito kuno sa korte naghuot po dito kay naamagoy kaniliging pag-serve aning summon daghan kay mga papilis agian niya simple kay ang bayaran kaya gani usanis pinakadaghan gyud kayo nga na og sa kon pa na standby na sa korte dili mo prosper ang kuan kay ang pag-identify so usa na sa kabuslot no muna og kutob sa mahimo kanang buslot tapakan dayon nato og sa kuan pa bulkasilon dayon kay aron dili mudako pre-advertisement na to bulkasil ubayo dato dit so nalipay po ko kay naman atong former mayor former congressman Attorney Roselio Barinaga mutabang po ni siya, no? Being a father of the city, being a father of the second district, ni Agian po siya, kawalo po siya ang eksperyensya, og sa tanang katawhan kay kinahanglan mo gani og always remind them, gani akong giingnan ang sa City Health Office, sa Sanitary Inspector, we have to keep reminding, especially kanang mga grade 1, kay pagsulod ana, kinahanglan conscious na sa unsa ng Ordinance 123, conscious na sila unsa ng kanang traffic ordinance dinhi gani sila naman dani muagi dayta pedestrian no dili dayta pwede mo labay kay sige na natong i-educate nila 5 years 10 years from now madagko na sila dili na ta makalisod ma-maintain na to ang kalimpyo og dili gud ta mag-educate ana mga kinder grade 1 grade 2 grade 3 pag grade 4 grade 5 grade 6 ang mga labay na sila na problema na punta. So, introduction pa to dit. Okay. Salamat kayo sa imong introduction, ha, Vice Mayor.
Kwan ba to? Trivia, dalang trivia, no? About Ordinance 123. Thank you so much and congratulations sa imo ang Ordinance 123. Okay, Edgar, your question please. Okay, I have si Attorney Matoy. Good morning sa itong mga bisita sa Vice Mayor sa Dakbayas Dipolog, Vice Mayor Dr. Horacio Velasco, sa kumpanya konsehal si konsehal Attorney Raul Barbaso, the comeback king. Tinuod na Vice, no, kanini ang contiguous kailan ng 1 to 3 nimo kami gani we will still naabot ni Davao og lecture og kaning sa journalism. Bisan dito mahadlok kami kay 1 to 3 lang gyapon mo una sa dili na to dipolog. 1 to 3 lang gyapon masod. Ay man dili ni 1 to 3 dili 4 5 6 na ko ni pero Bisan hapon di ay ana mga anak si RD dito maglabay diri sa Pagadian ba? Maglabay kay 1 to 3 lang hapon na word ba? Basta ang basura gidala na lang sa ang dali kay litukon nga bisag tuwa kas lang lugar magalumgaw taga dipolog hindi kay 1 to 3 man wala na di pag 4 5 6 nila diri kay kan bisan na other cities nga naghimo ani 1 to 3 lang hapon ang mga kon ma 1 to 3 mo nila bisag dili kan no kanilang sa na-discuss ka ganinaw na mention ni Konsehal Barbaso Vice labot din the matter of prosecution kay dinhi nagka medyo nakaproblema daghang na-archive no kung identity sa mga natikitan sa 1 to 3 kay nakahinabi ko pipila ka mga implemento ani sa una kung ubay-ubay pa sila on-field pa sila mo gini problema na gani mga Richard Gomez, mga ngalan naman ito sa mga artista, ipangkwato, di man po mapugos, mga hatag. So, karon na po tayo 196, makatubang lang yapon tag maong scenario o matter of prosecution kung dili na to ni matapakan ni ang mga baho. Sa maging remedy ani kay matupan ni Konsehal Barbas, daghan makay nasa archive ani niya karon sa 123 o sa 196. Salamat Gar. Murag ako nag-istorya ni. Okay ra. Mo-follow up lang yan. Okay. Ang usa ka solusyon ako nakita kanang butangan ni siya og provision kanang pwede po no sa amendment kanang no contest provision. Sa to pa og diha-diha dayon ara po kay ikabayad may bayad dayon. Pero ag sa diha man gud wala gyud na ma-approve kay wala gi-insert unta namo pero prone to corruption man gud puna. Mina ay nalagbayad og kuan 200 50 na lang paluston di ka prone to corruption pero like other ordinances nga naa po sila no contest provision successful biya po then kaduha hapit ng cellphone karon na may picture di ba kamera sa una magka-problema man taon sa pag-document kay magdadala pag kamera ning taga-kuan nya karon kay high-tech naman ta hapit ng cellphone na video na kamera usa po na i-document picture ng violator, paghuman ka ng picture, at the end of the day, i-forward dire sa police department, kay kanatong police, na may computerized naman atong police, i-file na nilang ngalan, o kani si unsa ning artista, haban tinuod ba yun siya, siya ba yun niya, i-document yun, no? O one way na. O katupot sa council, nato yung mga certain provision, usap po na sa solusyon. Okay, follow up ka. Follow up lang, tala ko sa mga abogado. Iniisip kuan pwede na to absolute mga pwede ta makakuha picture sa violator. Makakuha ba ta o mohangyo or gyapon taniya kay basig mo dunay may nasamok nini nga sina. Oo. Kani pagkuha picture. Ordinaryo ba, no? Mga legal minds dire. Nga kuan siya kanang violator siya ni kuhaan nimo pag picture. Is it possible nga basta lang ka mo picture bisag kinsa diha? Ang the issue is would that violate the right against self-incrimination, no? Dili gina siya. Dili na siya violative ng right. Gani ka na ng pag submit to medical examination. Dili na siya violation sa right against self-incrimination. So, kabaguhay lang, no? Doon na maguto yung MCLE nga gihimo kanang mo ang mga mandatory continuing legal education sa mga abogado na emphasize na po na no those acts nga would constitute a violation of the right against self-incrimination and certainly dili na siya makuhaan ka lang og picture for a violation of a certain ordinance dili na siya violation against self-incrimination.
Okay, yeah. Gross picture mo propose pag Okay, Edgar, additional information sa atong legal mind diri, ato ang panelist, si Attorney Matoy, about the right to self-incrimination, sir. Correct to gingon ni Councilor Barbaso. Ang problema na pananglitan ako madakpan, kuhaan ko litrato di ko magtabong ko sa kong naong. Whether the apprehending officer can remove sa akong gitakbot, no? So kay pagkadugay ko na ma-wise man gyud mga tao, di ba? Okay, so that would be probably a problem. Ang akong pagunta naron dit, Okay, go ahead, sir. bahin aning Ordinance 196, gingon ni Julius nga there is a national law, no, which prohibits the advertisement or ads whatever, no. Nakaron, if you pass an Ordinance 196, di ba nimo violate sa balaod nga atong gipantay na, no? So it might somebody might contest this to be illegal, considering that it will be unlawful kay you are violating the law that was cited by Julius, no? Okay, Konsehal Raul Barbaso. Tagaan na lang na ito, para madali ang pagtubag. The same thing with the national law on traffic regulation. Pwede tasaytan og TOP for a violation of a provision of that national law. Pwede po kasaytan og citation ticket for a local ordinance. Inanarga po ng mga tabo, sir, no? So you can both be prosecuted for the local as well as the national law. Ang punto mao nga, considering nga dunay balaod ginadili. But the Ordinance 196, doon naman go'y proviso nga kaning optional. If you go to the mayor or you go to the concerned agency, matagaan ragyapong kag og permit, di ba? So mo nang punto nga, doon na ba di ma-optional ba di ay? Nga when the law is really mandatory, nga wala gyud yung permit, di ba? Mahatag sa under the law. Mo nang ang punto, og ang local government can still enact an ordinance which will really violate the national law. Katong sa permit, sir, katong tong mga advertisements, no? Not necessarily related sa smoking. Ang katuntua, any form of advertisement to, other than kaniniyang what is prohibited under the Tobacco Act na. Anti-Tobacco Act. Okay. So, dili gihapon ta makahatag og permit kay it would be a violation na po sa national law. But all other forms of advertisement, if we have to follow our local tax revenue code, kinahanglan mo agi gid dun tata. Okay. Mubayad dun tata sa ato ang fees. Okay, that's for good. that. Ang ako lang pungutana next is it is prohibited, okay? If it is prohibited, it's because for reason of health or whatever, di ba? However, pwede mga optional o mubayad ka if the local executive will say, okay, I'll give you permit. So ang pangutana karon is 196, is it really for prevention or for revenue raising? No. Kaya kung mubayad ka, approve ang City Hall, and then you pay, you can advertise, no? Sa ako nang ikaingon, sir, no, under 196 wala nag-allow og kuan gani, it doesn't mention of advertisement, I think. Di lang ko siguro makasiguro, no. Ang what is prohibited sa Ordinance 196 is the smoking within public places. O katong nga atong giskutan katong advertisements nga gi-allow nga nang giingon nimong optional, katutong lain nga mga form of advertisements. Kanini ang mga other than those related to smoking, no. Nga mo pwede ka mo post og advertisement diha pero mo bayad ka for a certain fee and for a certain period of time. How about advertisements which will amount to attractive nuisance? Katong imong giingon nga lami kay tan-awon din. Ikaw ra na giingon ha. No, we have to admit that there are those na mga goods nga nag-advertise og sa ilaang baligya through ang mga border na to nudity. Last lang. Kining I remember you said nga doon na bitag public hearing. My experience sa Congress, every time we have a proposed bill, no, the concerned agencies is also always invited. Pananglitan kita karon
si Julius karon gaingon nga there is a law, no? So in the anti-smoking, probably we can go over and network with them nga they can be invited. If there are really existing laws, that may not be violative later, no? So I think that will be a good start where we can coordinate with the national offices, no? Yes, mo na akong ingon sir, no. I just came to know nga ang DTI ay one of the agencies tasked with the implementation of the Anti-Smoking Act. But we are doing that exactly sa diya sa Sangguniang Panglungsod. In fact, if Julius can remember, when we deliberated on the katong helmet act, amo gid silang imbitar taga DTI for purposes of clarifying what is kaning unsa dumili or gidili under the national. And not only that, katuntong among makita ang mga agencies nga dunay participation or dunay involvement, no, sa mga ordinansa nga amo ang gi-deliberate diya sa Sanggunian, amo yung gi-invite padadad yun og invitation, and also the stakeholders, no, those sectors nga ma-involve sa proposed ordinance. Amo gina sa matter of practice and procedure diya sa Sangguniang Panglungsod, padadaan gina aside from the general notice to the public nga among pahibalusab through the radio, through the City Information Office. Okay, thank you so much. Additional information coming from Vice Mayor Horacio Velasco. Yeah, going back sa aning Ordinance 123, for how many years now? More than, if I'm not mistaken, basta sobra 15 katuig naman siguro na-implementar na to. 1998 daw, yung 1998. Panilari. 1998. 15 years. Yeah, mga 15 years. Og sige, na ako na matigdan, og sige day persistent ang implementation bitaw. Ang tao, mahimo na niyang batasan. Gani kitang taga Dipolog, dili na to ikalimod, mo ato tang ubang lugar, ilabi naghugaw kayo, manaway na dayon ta. So sa amo ni, dakpon ni kabay. Mo po na, sa tanang ordinansa, sa tanang balaod, para na sa traffic code, police ray bantayan. Mo gina atong kuan, dili mag-helmet ta kay basing na i-police. Pero dapat mag-helmet ang tao para proteksyon siyang kinabuhi. Oh. Yung sa kay gihimo namin ng police ray kuan mo helmet para sa police. Mo pa nang ubahan nga wala mo to sa nag-helmet karon nagmotor ko nag-helmet jud ko, no? Uwi sa wala police kay kayo na si Vice Mayor gali wa kay helmet. Kami na ba? So, yan na, mo ko ano ba na? Manakod po na nga sakit. So, manglabay ka, si Vice Mayor gali, nanglabay, kita na ba, ordinaryo? So, this should also show example, kita mga ginikanan, kalabanan rin, naminaw ginikanan, ito silang tuduan mga bata, yun na to. Tato lang po din. Okay. Yes, sir. Yes, sir. That is correct, no? When you impose an ordinance, dili lang ang apprehension emphasize nimo. Kung dili the reason why there is an ordinance, like a helmet for instance, kinadaghanan lukor man atong tawo wa ka helmet takpon ka. So mo bantay na pulis ro LTO. Pero buingon ka karon nga di ka mo gamit og helmet, simpako mo disgrasya ka, dako kay tulubagon, di ba? Ikaw mismo, if you're a bread earner, imong family will be deprived, no? Dakatong imo pong naligsan, that is another problem. So, mura tingali og you take it from there, no? Dili kay ino nga, di ka milit, dakpot ka, no? Sakman ka sa 123, dakpon ka, di ba? So, you know where we would like tend to live on fear, no? Which should not be. The discipline should be self-imposed discipline rather than imposed discipline, no? So I think we can help every time we talk. Usually when I'm teaching you sa law, now and then we really put that what are the rationale, why the council has passed this ordinance, no? Of course then we discuss on the legality of it also. It becomes a good discussion, no? Okay, thank you so much, Sir Matoy. From the DTI side, Julio Salaveria, please. Dili ni sa DTI para sa dili, sa general panel. public. Okay. Daganat ang nahisgutan ng murag. Mohangyo ko mo rewind tagamay, mo backtrack tagamay. Pwede ba istorya ninyo unsay title sa Ordinance 123, unsay basic provisions, unsay po'y
title sa Ordinance 196 unsay basic provisions are makasunod tong automatic paminaw unsa ning forward na kay natong gipanghisgutan atong hangyon Mr. Larry Padilla. Larry, go ahead. Jul, kanang wala magyud ako nadala ang kopya because we were assigned, each of us was assigned to have a copy unta, no? Pero ang copy to karon ni Mr. Baez. Dr. Siglos would also be coming here. I don't know if he will be coming here na at this time. So ang hibaw-an na nako sa ordinance sa 196, ang 196 is the anti-smoking ordinance of Dipolog City. Ang short title na siya. Ang katupong sa 123, it's the sanitation code of Dipolog City, no? It's, I think, an ordinance regulating the basta kay garbage collection and basta kay inana, no? I cannot memorize it. Start with 196. Okay. Sa 196, ang pinaka-importante nga mga provisions di ana karon nga gusto na mo nga i-amend, no? Is kaning mga kaning bitawng mga kaning gitawag og kanang mga business establishments na to nga wala naka-comply gyud anang gitawag og 500 square meter nga kinahanglan sila mo put up og smoking area. The Tobacco Regulation Act of 2003 kanang national law nga giimong gisgutan nag-impose nga at least 500 square meter. Now, mostly of the business establishments here in Dipolog does not have a 500 square meter nga ana nga business establishment. So, wala na nga among ordinansa, no? We cannot impose violations to them. So, dili may makaisog citation tickets. Naglimit lami sa Ordinance 196, labi na dito mag-congregate ang mga tao. Agi sa second-hand smoke, no? Kay mas dako og epekto according sa medicine, no? Dako epekto. So, ang mahitabo nato ani karon, kaning atong mga retailers sa mga point of sales, doon na ni sila gikuha nga kaning gitawag og permit gikan sa licensing division sa ato ang mayor's office. So, mulimit po mi og asa po kinsa po ng mga tawhana nga mukuha na. Ang dili magkakuha na kanang nabilong sa 100 perimeter of a school. Dili gi ka pwede mukuha na. It's absolute violation gina siya. Dayon katupong mga business establishments labi na, no, sa hotel. Like for example kaning Mibang kaning Camila Hotel. Now, bawal gyud. Doon na gyud absolute prohibition, dili gyud pwede manigarilyo dire kay it's a closed place, enclosed place rather. Dayon ato pong mga hotels nga doon na po yung mga open spaces, they are opted to what we call this kanang to have a smoking area, or pwede po nila i-absolute nga wala po smoking. Kay ang DOH gali karon, doon na nag-impose na sila karon nga ug mointra sila mga future biddings bitaw kanang sa kanang accommodation nila sa mga hotel ug dunay mga seminars. Usa sa ilang mga requirement karon that the establishment is a smoke-free establishment. So speaking of a smoke-free establishment, meaning it is absolutely smoke-free. So mao na usa sa mga provision sa Ordinance 196 nga gitagaan na mo karon og pagtagad ang atong boulevard karon. Wala na ay manigarilyo, di nakakakita na ay manigarilyo. Naaman gali manigarilyo pero usa duha. Pero agi sa among campaign, nakasabot gid sila kay mag-exercise mga tao diha na, then dili na maot na kayo og doon na pay aso sa sigarilyo. So, na-disiplina, jutay-jutay ang atong mga tao. Gani, we could have the Red Orchid, the second time Red Orchid Award, ug wala po naningkamot ang atong opisina, ug wala naningkamot ang atong local government unit through sa ato ang mayor nga gi-insist gina niya nga ang healthy lifestyles sa mga tao sa Dipolog. So, kinahanglan man ta og healthful environment as ato ang gitawag atong Ordinance 123 po nato nga maglimpyo po ta. Anyway, diri man ni tanan kayuhan tanan sa mga tao, no? Kayuhan na siya tanan sa mga tao mo nga ang pagpasabot sa mga tao importante jud kayo. Usap pod ana ang Dipolog
katong during sa second time award din na mag-inuntang Dipolog, during the validation, naglisod me. Because before the election man ni sa nitabo ang validation, naglisod mi kayo kay dili mi ganahan nga masuko ba sila ba sa kana bitaw nagdumala sa syudad, no? Gikan sa mayor, gikan sa padulong sa mga councilors. Kay abong kung eleksyon. Nakaron among gihimo ni hatag ko og kanang idea sa amo ang mga sanitary officers nga og mahimo, we will just talk to violators. Ato silang esplikaran nga og mahimo di na sila manigarilyo di ana hasta ng mga vendors, ambulant vendors nga naa sa boulevard, nahimo na muna without issuing any katong mga citation tickets unless nga ang imong violation grabe na gyud kayo makuanan jud ka bisag karon mga panahon na bisag wala pa eleksyon, no, pero nahimo na muna. So that was the most difficult time we had as a member of the Dipolog City Task Force. Okay, Julius? Ang Okay. follow-up question lang. Complimentary Vice Unsa Mayor. man day ang proseso sa on the prosecution? Actually, do not take it- aside from the sanitation officers, wala ba'y laing pwede ma-involve para maka-complain mi nga naay nag-violate sa ato ang ordinance? Pwede ka mo complain sa kuan. Actually, ang amuagong opisina is the one who is in charge sa kuana kanang enforcement. So, kay enforcement man, mudakop me, ug dunay mga dakop nga inana, mo reklamo mo, you can contact the office. Dayon, sa matter of prosecution, inani ang proseso na mo. Naay madakpan. Naman tayo gitawag og non-contestability clause ana. So, sa 1,000 nga penalty mo sa sigarilyo, you can only pay 500 pesos directly to the city treasurer's office. Dayon ang violator will go back to the city health office to present his receipt or her receipt para dili na siya mapasakaan og kaso kay wala naman siya ni contest. So og dunay og mo contest gid siya, ayaw na siya mapasakaan og kaso kay dunay may period po within which to pay the violations penalty rather. In terms of apprehension, ang pangutanan ni Julius, wabay laing makadakop, wabay citizens arrest ng ordinansa. Kana sa kami karon i-focus kami karon sa mga katong mga deputized sanitation officers. Do deputized sanitation officers. Kay di ko po ka ma-deputize, di po ka ka-apprehend, no? So karon among gi-expand karon do na may plano ang among opisina. There was already a letter nga among gi-request ni Director Tiohinis Baluma, the Regional Health Director, to orient or let's say to deputize our police officers in the legal aspects of the enforcement of City Ordinance 196 kanang sa tobacco ordinance nato sa Dipolog City. So until this time wala pa may nakadawat sa iyang reply, pero there was already a reply. Gi-reiterate naman gusto namo god nga letter. There was a reply, dili sila kaari because of the national validation of the Red Orchid Awards. Mo na nga wala sila kaari dire. So FCAP katong sa sigarilyo and the WHO are willing to be here in Dipolog City to discuss the mechanics of enforcement of our ordinance. Okay, thank you so much, Larry. Reaction kika ni Vice Mayor Horacio Velasco and then Konsehal Raul Barbaso about enforcement problem, sir. Yes. May tay mga amendatory provisions ani nga himuon aning duha ka ordinansa pohon. Okay. Ang para nako dakog importansya kanang bitang the person or kaning tanang tao makabalog yun. Ibutang tang Dipolog limpyo kayo. Pero taga Pulangko, Katipunan, Padulong si Rizal, Katipunan, Padulong si Boko, wala bitaw sila kabalo. Pero na may balawad nga ignorance legis no minam iskusap. Ignorance of the law excuses no one. Pero nga, uy sala din na pagpatay og tao, na wagi ko kabalo. Muna yan na. So, pero og ang tao na kabalo, mo bitaw katong pagpasa bitaw pag-approve ng specifically Ordinance 123 nihangyo ko sa secretary sa Sangguniang Panglungsod that time nga taga-ag kopya ang tanang munisipyo sa Zamboanga del Norte and for the every respective council sa munisipyo perhaps makabalo po sila o maghimo po sila
Dayon mo na importante guna kanang dagko kay mga billboard po mag-remind ba ang mga tao na may ordinance din ana no. Gani there was one time gipadala man ko ni Atty. Barinaga sa una to represent Dipolog dito sa Australia. Gibutang dito kanang mag-liter ba maglabay bitaw. Sus pag-abot yun ako sa Brisbane, sus gidakko gyud kayong tarpaulin, dako yung kay pagkakadako abutan dito littering penalty 1,000 Australian dollars. Mo ko tayo primero pag naong sa airport kabalo ni ka sus kurata mo din kay 1,000 Australian dollars na pero similar po sa Singapore pagkamahala mo po sa Singapore that much man po di ay mumanang ang ubang lugar lagi ang mga tao konsek $1,000 na sa Singapore po more or less pare-pareha ra munang limpyo yung kayo munang og ikaw gadadala kang chewing gum to Singapore tungla na lang ng chewing gum kundi wala kay kabutangan gani gibawa na ang chewing gum dito kay kita mo pilit labay mo dayon o gibawa na ginawa na kay chewing gum dito Kasi Singapore mo na gitawag the finest city. Kay unsay imong buhaton finan man ka. Correct. Okay. Additional reaction ni Konsehal Raul Barbason. Sa mo istorya kanina? Sige. Ikaw ato. Ayaw ko pasangin li. Nakakita si Vice Mayor Velasco nga finan og $1,000 for littering. Pero kaliwala niya gisulti, gipadadaan siya $3,000 ni Congressman Barinaga. So, bali, wala siya malkansi. Nakaginansi niya $2,000. Joke. Okay. Edgar? Yes, sir. Bahin sa 1, 2, 3 bitaw. May kay niya si Konsehal og si Vice, no? Usa lang ka observation. Usa ka provision sa 1, 2, 3. Kini bitaw mangihi, no? Takpon man, di ba? Atong binisayon sa kuan. Ang kuan ini tingali Vice, Konsehal. Okay kayo, I will go for the ordinance. Pero usahay god, di man kay taga Dipolog ragyod ang mari sa Dipolog, di ba? Na may from the environs. Pananglitan karon, doon na sa Tagalaeng munisipyo hinglakaw dire bitaw. Kay hiyon siya kayo, no? So natural asa man sa paingon. Ang usa ka solusyon niya, musulod siya tindahan. Nga doon na rapoy CR, di ba? Ang problema karon og will the owner or the operator of the establishments allow them para mangihi, no? Kaya mahimo na more or less makasolve na. Ikaduha, dito sa Manila pag when they enforce this, no, ang MMDA panahon to ni Bayani, every squad doon na sila butang anak nila tingali this is a very good ordinance. Ang problema usahay kay ang pag-implement usahay doon naging mga tao nga di nagyud po kagwanta. So between dakpon ka o mabuto imong pantog, I think they will go for the apprehension, no? So if this can be more or less be addressed to masugwa po tingali. Ang second nako para usa na lang, no? Okay. Tabahin ka po ni kada bitang ingon nga we should institutionalize, no, mga health, no. That is very good program. Ako I go for that. Usa na nga arita din sa mga batanon sa mga elementary, no, mas may tingali nga matagaan nato sila og video bitaw, no, video pero pila ra maka elementary ang Dipolog dayon doon na lang kay mura og show para nila kana bitang purag paalaala, no. Dakan kayo bisag sa Facebook makita nimo about environments, no, very short video then pero very retentive kaysa ang maestra sige mag-lecture. Di pagkadugay kung sige mag-lecture ang maestra mapulan mo-rebel din naman hinon ng estudyante, no, when you are being always told, no, mo-rebel de ka pero butang nimo sa video ana murag mo appreciate sila, no, o pwede, no. Okay, thank you so much. Konsehal Raul Barbaso and then Vice Mayor Horacio Velasco. Mo comment lang ko gamay sa statement ni. Yes, I subscribe to the idea of our former Congressman Barinaga. And I think we have passed through the information stage sa pag-implementar sa mga ordinansa. Gani, if I have to share this personal account yun sa usa ka guest sa atuang syudad, kaning ato ang partner nato sa pag-implementar niya atong gitawag karon og performance governance system, usa ka ato ang counterpart
through the ISA, kaning Institute for Solidarity in Asia. At one time, naglakaw sila dire sa Dipolog, iyag yung gituyok ng Dipolog. Siya lang usara during one of the sessions that we had. Nisuro siya sa Dipolog. He ended up dito sa Boulevard. Nag-walk around lang siya. Then, taga Manila man lagi, hindi kaon siya og balot. And pagkaon niya og balot, tingala siya nga nagkuha og silupin tong bata nga nabiligaw og balot. Itagaan siya og silupin, sir, diri lang ibutang ang imo ang kuan, sir, ana. So, he was very curious nganong inana ang kuan sa bata nga at a very tender age, no. Gitagaan gyud feran siya silupin nga dito ibutang ang iyang balot. So gipangutanan niya ang bata nga ngano man gyud ni inani ni? Mga curious ba? Kinaamon gud may ordinansa diri sa Dipolog, sir, nga 1 to 3 nga gidili ang pagkuan. So inana ang kuan ba? Inana. For the Dipolog nodes, kahibalo na ta. Correct. Ang atong problema kanila nga to ang mga tagagawas, no. Muna na diha lang ta nagakuan. But even then, og mag-iskot lang po tayo mga duol-duol lang munisipyo, kahibalo na po ng uban. It will take time, yun, no? It will take time. Gani, parihara man ni sa traffic, usahay mawala ta matutas la syudad, masulod ta og one way. Inana ba? For lack of knowledge. But for us Dipolog nun siguro about 90, at least 90% siguro kay mo lagi na kato inyong gisgutan ganya bisag tuwa na tas laing lugar, mura na og nahimo na nato ba nga habit ba nga og wa ganitay kalabayan ato na lang isulod sa bulsa nga tuwa taon nga balot sa candy. Inana ba? Inana na ka-instilled ang ordinansa in the minds sa mga Dipolog nodes. So, that was it, no? It's a good image on the part of the city of Dipolog nga bisan ang bata kay balo na nga ginadili na siya or gibawal na siya. So, pasalamat ta sa consistent nga campaign for niyang pag-implementar sa ato ang Ordinance 123. Ug ako po na matikdan dit nga asa ang vice mayor na to, antigog yung balaod. Kato yung ibitang memorize nga Latin, tingali iya itong gikuha sa Liberami Domini. Okay, Vice Mayor, yes sir. Okay. Go ahead. Kani siya, Ikaw rin yun ang author on the Ordinance 123. Related Thank ni you siya for sa that. Ordinance 123 o kani sa traffic code. Daghan kayong ga-complaint po nako. Sila nga, kita, istekto kayo tani anti-smoking, pero inyong mabantayan nga kaning mga motor, cabs, kuno, dinis Dipolog, siging bulhot, masubra po kuno sigarilyo. There was one time na ako giimbitar yung asawa taga Dipolog pero taga Europe ni siya, sikat ka ito sa nga tao kay Doctor of Motor, inventor og engine, doktor iyang degree of motor dito sa Europe. Iyang naobserbahan nga kaning mixing nato sa gasolina, ilibin na ka ng pagbutang og tote, sobra ra kuno kaayo. Ibutang tag, mo ko na nang usog kuno kayo. Dapat yung kuno, ingon siya, 1/3 gani kuno. Insa nga, kana mga gong driver, kung sila nga, daghanon itong tote, kaya aron pagbunot na ito, kusog, ilabi na mo, ato ta sa gulayon, nga aron makaangat. Tinan siya nga, sayop yun na motong, giinbitar na mo, agatong Tanang Motor Club Association, o siya, gipaleksyon na mo dito sa Sangguniang Panglusod. Precisely, ang Dumaguete City, gusto sila og motor kanang 4-stroke. Wala na sila mag-entertain anang 2-stroke. Kaya ang 4-stroke nga motor dili naman na sugulag tote. Dili na lang kumo unsa ng klase nga motor nga 4-stroke kay wala ra ba na advertise diri sa kapihan sa Dipolog. Dayon muna sa Dumaguete makita ka gani sa Puerto Princesa sa Palawan 4-stroke na pod ang ilang gi-entertain. And I want to tell you this, nakaabot man po kong China dito sa mainland Red China yun, ginadili na dito ang mga motor. Bisikleta na. Tanang mga tao gi-encourage sa bus public transport kay ngano og ipamotor patanan mo samot ka pollution. Grabe ang smog dito kay daghan ko na sila. Mo nang maobserbahan nato perting daghan ng Chinese motor dinhi sa Pilipinas. Sa Asia, dili na Pilipinas, Asia kay dili naman nahalin dito. Gidiscourage, giputol na sa gobyerno gyud. Na yung motor, ako itong mga karaan naman yun, hapit na mo itong mga guba, kay mga karaan, gipis out yun na nila.
Muna kita dire kita ka daghan na kay klaseng motor. Gani natoy survey I don't know Joel sa DTI sa una ang number 1 motor country sa tibuok Pilipinas Dumaguete City. Karon ang Zamboanga del Norte na kung pinakadaghang motor sa tibuok Pilipinas. Yamat. Oh, mo'y bagong survey. Iyon kay Forest Province. Which may lagi mga motor. Oh, mo na motor biya. Yung sabi mo ipalit sa motor, o bakit kwarta? Munang mubalik ta to, munang ato gito i-check balik ta katong kanang the mixing mun sila nga og dili guna mo daghan nagtuti, dili man may kaangat sa nga buntod. Pero dili na tinuod. Oh, munang mubalik siguro gyud ta na. Okay, salamat kayo. Una pang padensonahan, panginabuhi tayo. Iungong ang imo ang kuan, pangutana Edgar, unya na ipagawa suman sa to panginabuhi. Atong si Danny, atong sudan Dan, go ahead please. Magbasa ang spark plug. Hard something ka. Ang spark plug. Sir, kuan galing? Dapat magputi ito. Medyo puti ito. Ang buti mo ka, yun mo pinaka-litro ba na ito, dapat mo na 1/3 na galing. Siguro, pwede na face out na ng mix. Kanang mix mo daw. Four stroke. Na ikatuwa, I remember we passed a law na approve ito nga possible kini mga gasoline should be unleaded. Kanang mga special di kanina mayo. Unleaded yun. Less ang amo nang giwan. Sa tanang sakyanan. Mag-emission testing, ana na kung adlaw, pero Proforma ra na, Dili ka pumunto ang emission, no? usa ang talaga. Naglimpo mo ng daghang emission testing, pero sundan ang nakamadampak mga madap. Pareho Asa man gipaagi ni emission testing? pareho ra na sa drug test. Diwala na ron sa balaod. Because millions of one applicant only 0.06 ang nag-violate sa sumatilidad. Ganun sa magpareho, Wala naman taro, wala may drug testing. Sir, ma'am, pa sa amendment sa 196 na tanan sa smoke belchers, kay still smoking mo din ang nakuha. Small doon na small belching na naman. Ano sa kinanan? Di naman niya. Ngayon ko sa pag-renew ng Sa actual ba sa karsada na makita, ma-observe na inana yung DMV ng mga kuwan, pwede ko siya ma-realisas. Listen mo ganyan ka ng walay sa bantayan, pero kung maka-entertain ta nga palit na mag-itin kung pag-sisya na full stroke na, wala, minus drastic yun ang drastic yun ang kanang. So sometimes you have to take into consideration ato po mga tao. They cannot afford kanang mga bago ito. They are students. Lisa pinakalit. Probably we can mitigate. We can mitigate. To mitigate ana vice. Pwede masubsidize ka may sa city. Katulad kung hindi na kayo ka-afford, di matay ko kanang engineering dia. Pwede nila nga kanang gamay calibrate. Perhaps kung Calibrate. kung kanang ang mga bago nga maghimo og motor, i-require na full stroke. Di na sila pabaligyan. Pili pa baligyan full stroke diri sa Dipolo. Wala naman gusto paligyan. Full stroke na lang. Lakaw na lang, lakaw. Full stroke na lang. Mga stroke aging sila ka. Anong i-close? Extreme na, extreme. Dito. Alahin na. Kuha man diri pero ano na namatay na jud. Ayun na ikaw. Balik ka tiri. Solar, uta, butang na mo. Irawain ang mga pines ba? Aray ko diri eh. May battery diri. Pur na taman, pur na. Kaya mga Chinese, kaya mga China made. Chicken sick.
kanang naabit ang special niya kagahan niya. Hinay di ang dila. Unleaded. Hinay. Mas may mana kay safety po na ni mo. Hindi ko pa mo disgrasya. Control. No. Dili. You use unleaded fuel on a machine that is unleaded one. Dili man tanan. Kanang pa sa stage for instance, halos tanan are unleaded. Hindi ka sa Japan special. So imong bato na sa kuan unleaded butong count. So depende sa imong machine. Di man ang ingon nga gamit lang ka. So imong tanaw ang machine for kuan. So usually kanang mga stage side unleaded yun. Unleaded. Kalau sa Japan, pwede na akong gamay. Unleaded. Ano na unleaded? Sir, excuse me, sir. Attendance. Tuslok na lang bilhin. Ato na po sila yung bilang sunod, ha? Oo, sunod. Next time para let's talk about budget. Okay, balik kita karon sa atong kapihan sa Dipolog. 2 hours public affairs program sa Dakbayan sa Dipolog, Dapitan. O ingon man lalawigan sa Zamboanga del Norte. Kauban ang atong mga bisita diri karong buntaga, si Konsehal Raul Barbaso, Vice Mayor Horacio Velasco ug si Larry Padilla sa City Health Office. Ipagawas ang nakaung-ong pangutana ni Edgar. Okay. Ayaw pabutagar ha. Okay, daghang salamat di pas dili pa. Ato ulit timbayaon si Ernie, no? Rosa, tuwa siya karon sa bayog, nag-monitor sa kapihan through live streaming. Okay. So, Thank you so much. good morning. At atong ikwento Igar nga, atong webpage ha sa atong kapihan sa Dipolog. www.imndipolog.weebly.com. Dayon, doon na tayo 76 kabok likes. Dayon, last Sunday nga ato ang edisyon katong Health is Wealth. Health is Katong si Wealth, silang Doktora Chita Kunanan. Naabot ang 84 kabok viewers, no? Okay. Sa within a span of 1 week lang. Sa ato pa kan taga-gawas to nga taga Dipolog, taga Zamboanga del Norte nga nagmonitor diri sa atong kapihan sa Dipolog. So you like the page kapihan sa Dipolog aron makakita mo sa ato ang kapihan sa Dipolog nga mga edition sa YouTube, no? Go ahead, Gar. Okay. Balik dito sa 1, 2, 3. Ako na yung tayo pangutana ganina. Labot na sa mga violators. Did we experience kaning non-compliance, resistance, or kaning niang pagdumili yun from foreigners or visitors in Dipolog? Kaya we have experience, no? Dinhi mismo, one time na si personal ligyo dool ni Konsehal Ruben Ligorio. Ay magkapihan mi rin po siya sa music pagmulutog sigarilyo. So, kunin nga na ba? Kay, labi na karon, we are promoting tourism in Dipolog, then we have a lot of foreigners na di. Mura, wa ba tayo experience ana nga doon na tayo mga natakitan, aning yang mga langyaw nga bisita ko in Dipolog, or the ordinance or non-compliance. As far as 123 is concerned, 123 or 196? 123 and 196. Okay. As far as 196 is concerned, nakakita na kong enkwentro aning kuana kaning establishment, no, kaning Camila Hotel. Naay foreigner da Swiso man to. Gignan ako siya nga paundangon ako siya og sigarilyo. Katong di kayo na nag-implement na may gasugod na may og enforce sa amo ang ordinance nga katong 196. So naka-enkwentro may pero wala na mo sa issue ticket kay wala pa man may ticket atong panahon na. Kay wala pa to. Dayon sa 123 naapoy mga foreigners pod nga naka-violate pod kay damo gyud po mga moreklamo labi na kanang mga residential areas na nasitahan sila. Dayon maadto po sila sa opisina, mubayad man sila, wa may problema, mubayad naman po sila. Kaya ang 123 mas dugay-dugay naman go sa 196. So sa 196 dili rampant ang mga foreigners nga. Dili man kayo, dili ra. So far as I am kanang concerned about it sa Dipolog City Task Force member, dayon dili ko kaayo ka kuan ana kanang singal ana nga daghang kayong violator sa mga foreigners. Wala gyud mga usa duha pero maistoryahan man gud sila. Maistoryahan naman gud pod. Akong second follow up. We observe nga sa 1, 2, 3 there were so many implementos daghan kay tumotoy na kanindot pag-ayo ba. Kaya halos tanang kuan sa Dipolog na agyod no. Mangmunang bisag mga attempt og panghi manghadlok kay basig ini guman na sa luyo katindog na ang implemento sa 1, 2, 3. How about sa 196?
do we rely on establishments or mga nagdumala sa kalugar nga mo yung pahinumdum about 196? Kana siya nga campaign po namo, amo nang campaign through their cooperation. Mo cooperate po sila kay dili man gud nato tanan po nga makaya na lang tanan sa opisina, no? Pero doon na naman tayo gitawag og kana bang pag-inform sila, massive information nga naa sa ila ha, gali sa mga eskwelahan, ato naman naghatag naman tag mga lectures sa eskwelahan about smoking. Then ngano unsay ginadili sa pagpanigarilyo. Kanay gud ako lang ning isang ipasabot nga we are not forcing people to stop smoking, no? Wala magina siya. The only thing we would want, the office would want, is only that smokers shall smoke in a designated smoking area. O gusto gid sila nga mo smoke gid sila ato sila sa ilang private vehicle, pwede na siya, allowed na siya. Then at their respective home. Ug unsa ilang makita diha sa gawas nga ginadili ang pagpanigarilyo, cooperate lang pod nga di lang pod manigarilyo. Just like in Davao City. Sa Davao, Gismail ilaha, violator ka. Pag abot pa lang nimo sa Davao International Airport, makita na nimo ang smoker's body. Kita na gyud ka sa smoker's body. So ako, I was once a smoker, no? Pero gumikan aning awardee na ta, purbida muundang ta kay bastos to puta kayo og di ta muundang. So, muna nga pabor pud gyapon sa kuang health, no? Muna nga I can speak something about the healthful effect of being a non-smoker. Okay, thank you so much. Vice Mayor Horacio Velasco. Nani observation that bahin aning sa 1, 2, 3 especially kaning pagpangihi ba. Ang ngano ko no, gani ang mga foreigner naka-observe nga kita ko ng mga Pilipino mahilig kayo mangihi bisag asa. Ngano man na-obserbahan nga gagmay pata, puya pata, dayon kadagko-dagko na ta, kabantay mo mga Pilipino nga kahiyon ko men, dong sa daplin mo habit po mo madala ko no na whereas dito sa abroad, especially kung mga industrialized countries, gagmay pa pag mangihi dito ba yung dito sa CR, dalon dito sa CR, naanad naman sila. Kita dili naanad po ta nga gagmay pa ta dito bisag asa yan muna katong ubang foreigner pag-abot diri I want to pee. Gusto sila mahihi. Niya you can pee anywhere. Siya, ha? What? Anywhere? Hindi ko na dire nga mangihi bisag asa. Mo na pagsulod sa 1, 2, 3 kana pingon pagdili gipang mangihi nakalisod gyud primero mo nang yung college gyud nga para nang land transport terminal gibutang ang buha kasilyas sa plaza gibutang ang kasilyas kanang sa boulevard o pat ka kasilyas kutom sa mahimo ug asa tong public places butang gyud nato kasilyas nama po nakasaway magud sa Manila katubitang public toilet bitaw urinal kabalo ka unsay tiglimpyo ato nakita mo gina ako bumbiro gyud kay husan gyud bumbiro kay pastila ning urea layo pa kay pila ka meter lumaho naman gyud kayo pero agi mo gud sa Manila agis ka dako kayo nga kuan gani masutag Manila before ka mobiyahe requirement gyud na nimo murag maningkamot ka mangihi gyud kadaan kay matraffic ka asa maka mangihi madakpan ka po ka dito Arinola basta daw Arinola muna katong tao nga murag sige bitaw mangihi butang na kateter diba magdayaper gyud na uban gyud kanang may tao nga sige ihi magdayaper ba gyud ng uban kay labi na traffic. Si Konsyal Raul Barbaso wala gud lang diaper. Okay, Pon sa imong pangutana? Adili na subscribe ko itong idea ni Vice Mayor Velasco nga pag dito naman gud siya sa mga salaing nasod nga iyang nakita nga pag abot pa lang na dagko kayo mga tarpaulin nga ang mga do's and don'ts particular rin ang sa atong 1, 2, 3, 196 so mas maayon lang po siguro na atong i-adapt rin sa city nga sa airport o atong entry point sa syudad imbes nga kanang naang ni sila pa makatintal nga talan-aon nga advertisement mas maayo siguro nga ang city mo initiate kay bagbutang gid siya diha nga at least mo rabag ma-aware na ang tao nga kung say dapat niyang dikayan na anar sa syudad. Dayon pagbalik na sa implementation ato bitang naobserbahan ang kining tao manggod ambot og sakit ba ni nato nga murag mulaylo na gani ang atong mga apprehending officer sa ilang gihimo kita pud buro pud musulog-sulog kay lately bitaw naglibot ko sa merkado
kanang murag sayo-sayo na lang nila, lingi gamay, labay sigarilyo, yatak-yatak ka na lang na yun. Kanang na ang, mga bragwa pag hindi siya mga dala sa, mawala pag ma-institutionalize na to nga, dili ang atong hunahon ang manalakop. Ang benepisyo nga atong makuha sa atong pagsunod sa ordinansa. Okay. So, dapat self-discipline. Yes, Julius. Ako observation lang ni naaman ta sa airport. Ana nga this is katong ordinance 123 gamay lang. Naapot ta sa terminal gamay lang. So ang ato dagwang hangyo diri sa city is dako-dakoon and also mga tarpaulin po billboards diha sa mga boundaries sa Dapitan, Polanco, tanan para ma-aware ba gyud ang mga tao that they are entering into ordinance 123 nga city. Ang size pareho sa kadako sa mga politiko bitaw. Kana unta. Oo. Kaysa itong mga nawang sa politiko mo lang tao, di ba? So, yes, Larry. Kay wala na tayo panahon. Okay, this is for the information of everybody. No? Karon, amo na ni siyang tagaan o pagtagad. We are improving our dissemination on the City Ordinance 196. For example, kaning atong mga boundaries, butangan na ginato o this is a smoke-free city, something like that. No? Amo na kuha na lang kulang kaning ang approval na lang sa program of work. Among plano is through kanang ihalublaks na to, isemento na to, then i-lettering na to, no? Dayon ang atong mga airports, atong mga bus terminals nagbutang naman ta pero mo lagi na nga we will be improving mahimo ang mga sizes madako-dako jutay considering that Dipolog City is now vying for the Hall of Fame, no, next year. So maulaw ta as well as the sponsor na po ng Dipolog for the Mindanao cluster for the Red Orchid Awards. Diri pa himuon na si Dipolog. We already submitted our intention to the regional office as well as to the central office. Then we are waiting for their reply. So siguro po pwede po mo nga mag-uniform para no kada sa 196 123 dapat na uniform kay para makuan ba nga kana sila no Vice Mayor maka-funding siguro. Correct. Maka-funding siguro o kana mga gasolin ana gyud siya uniform. Pa-uniform sila 196. Si Dr. Velasco, sige naman og panghatag gyud po si Dr. Velasco ana pero gawa sa 196 wala pa. Amo pang request pa ni Dr. Velasco. Wala pa rin kakatag Vice Mayor. Si Konsehal Kenny Ong, maabot siya gikan sa Buanga siguro po mo, manglakaw may kay bayan sa mga uniform po sa ato mga enforcers, no? Pero gamay ra kani gipangayo sa ato mga enforcers. Pero Gasoline allowance. supportive kanang gasoline allowance nila ma'am, amo pa nang ilabi ni Mayor. Kay kasagaran gud sa atong mga motorcycles diri karon nga private maguna sila. So I think more bawal man gid siguro, no? Kay private man sila pero amo pa nang himuan pa namo na usay solusyon ana. So, as far as the uniform sa mga sanitation officers o katong sa enforcers sa 196, matagaan na sila pohon, mga dayon si Dr. Velasco, mo request po ni Dr. Velasco. Anyway, si Dr. Velasco, sige mo na ginaga-support sa mga. Ako na karon kay Vice Mayor na. Oo, lahi naman pong posisyon niya gikuptan. Muso ko pa si Vice hindi naman pangayuan. Kasi kung siya Barbaso. Si Atty. Barbaso, permanente. Masuko o dili suporta pilon ko na. si Konsehal Raul Barbaso. Kinala pilon. Okay, so we have 10 minutes before we will wind up with our program, no? So mga na latag mga parting words and statements o mga additional information sa ato mga bisita karon butaga. But we will do this again, no? So balik lang gyapon ta daghang mga issues balik-balik kay because this is a public affairs program para sa mga katawan. Mag-start tagi ka ni Larry Padilla sa City Health Office. Okay. To all the people of Dipolog City, Og abroad po, kay worldwide ta ha. Kapihan sa Dipolog loves you. Okay. Ingunanin, no? As far as the implementation of City Ordinance 196 is concerned, otherwise known as the Anti-Smoking Ordinance of Dipolog City, the office of the City Health Office as well as the local government unit of Dipolog City would like to request the cooperation of especially the smokers, no? Nga adto na kita sa atong mga designated smoking areas manigarilyo. We would want Dipolog City to be healthy as far as kaning mga toxins are concerned. Kaya daghan maging makuha nga mga maot nga mga components aning pagpanigarilyo. So being a what we call this being a third time Red Orchid awardee and soon to be a Hall of Famer,
ang Dipolog City naningkamot yun nga makabot na to ni nga award. Dipolog City once again will host soon the Mindanao Cluster Red Orchid Awards next year. So I hope that we will cooperate for our benefit. Thank you and good morning. Thank you so much, Mr. Jose Larry Padilla gikan sa City Health Office, no? Implementer sa 196 o 123 ordinances. From Konsehal Raul Barbaso, sir. Sa makausapa, daghang salamat sa kapihan sa Dipolog for the invitation. It's both a privilege and honor to be here. And siguro mga ikupasaylo ni Ma'am Edith nga di ko kari last week. Yes. Kaya doon na po tayo commitment. But when I assured her nga muari ko karon, niari ko karon. Correct. Di man madayon atong kapihan na wala pud mo ron. And to our listening public, this is a good venue for discussions sa ato ang mga pangitabo sa ato ang syudad. And we would also solicit your suggestions through the Kapihan sa Dipolog through this program, public service program. We may also know and come to understand your concerns. Dili man ni one way. We make this program two-way through the technology ni Ma'am Edith nga kuyaw na kayo. Worldwide na iyang coverage. So with that, makausap pa, salamat once again and mayong buhay, mayong buntag ka natong tanan. Okay, salamat kay Konsehal Raul Barbaso, hinaton taga di ka matagam diri og are sa atong kapihan sa Dipolog. Basta nalay kape. Okay, Vice Mayor Horacio Velasco, please. Thank you, Odette. Salamat sa pag-imbitar, ilabi na sa kapihan sa Dipolog sa inyong radio station. Nalipay kay ko nga nay program ngayon ni samot ng karon nga worldwide na to the people of Dipolog and to the people of Zamboanga del Norte, kinahanglan mi sa cooperation and participation gyud ninyo. Kaya ang ato mga enforcing agencies ang mo enforcer aning mga balaod nga gi-mention nato gamay ra, pero it's a matter of self-discipline mo gani. We need a partnership, the city government and the people of Dipolog and the people of Zamboanga del Norte. So ug kitang tanan maningkamot nga makabot gyud nato ning ato ang kalambuan, makuha magina. There is no reason nga dili nato na makabot. Munang of course kanuna gyud panalangin po nato sa atong halangdong amahan, matabangan po ta aning ato kay ang after all, especially mga politicians, modern politician karon naningkamot libi na dinis dakbayan sa Dipolog, ipangunuhan sa atong mayor o sa city council, naningkamot po ta nga ang Dipolog mahimo og one of the best livable city sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Nga daghan ang muari diri, ganahan sila sa Dipolog tungod kay peaceful, limpyo, disiplinado ang mga tao, mo gina atong gipaningkamot. So kana de tanan nahimo na og sige tang imbitahon po sa kapihan sa Dipolog kay aron pahumaw po ta sa atong sa side diri sa city government, no? Og hinaot ko nga naapod ka tay kanang portion bitaw may mag-text nato nga unsa ilang constructive criticism or ana bitaw ma-open bata, pero limited man pud ang time pud kaayo lagi. 2 hours. 2 hours is long, pero og daghan mo sulod niya mga text mga ana pwede po nato ma-entertain. Daghang kay salamat. Okay, sir. Thank you so much sa imong mga suggestions. Well taken og sila pa noted. Pero kinahanglan man po ang kapihan sa Dipolog nga mabuhi po sa sponsor mo duhang Konsehal Raul Barbaso. Okay, no? Approve without thinking. Okay, so from the panel, gikan sa Philippine Information Agency, ang ato ang bag-ong manager nga nawad-an og cellphone sa iyang birthday, si Pons Roda. Makonsensya kung kita pagkapulit ba sa balik-balik. Kaya dagang magpasalamat ako na sa itong bisita karong buntaga nga migahin yung panahon para makiguban ka natin sa itong kapihan sa Dipolog o sa batuke may importanteng issue may kalabutan sa itong pagpadagan sa pangagamanan din sa Dakbayan. O alang sa itong nasuking tigpaminaw, ayaw kalimot, matag Domingong nga tanan, alas 9 taman sa alas 11 din sa Camila Hotel 1 alang sa kapihan sa Dipolog. May buntag.
Thank you, Pons. From the Department of Trade and Industry, ang ato ang DTI Specialist, Julio Salaveria. Go ahead, Jules. Okay, as usual, we don't have all the pleasure of time. So, bisan og taas ng duha ka oras, pero tungod sa atong ipanghisgutan, kulang gihapon, no? So, pero ang ato lang hangyo sa gisulti sa gisulti sa atong mga guests, kooperasyon nato para sa tanan sa pag-implementar sa ordinances 123 and 196. So, sa sunod nga higayon, kani si Julio Salaveria ang nag-represent sa konsumante nga sektor sa Dipolog. Daghang salamat and happy Sunday, everyone. Thank you, Charles. Edgar, Saranda, ang Video King sa Kapihan sa Dipolog. Okay, this is it. This is Kapihan sa Dipolog. And this is the trust of Kapihan sa Dipolog since 1980 when this was kanang gipakataw here in Dipolog sa RMN Dipolog until now. So this is the original Kapihan sa Dipolog. We would like to thanks worldwide pagita ka na karon. So we would like to thanks our guests for coming here nisugot sa ating invitation despite of the hectic schedules. Thank you very much. Happy Sunday sa tibuok kalibutan. Thank you, Edgar. From the panel, the last but not the least, ang ato ang kuan siya, man of wisdom. Unbelated happy birthday. Wala lagi ang atong order. Pero naabot. Wala ba katabok? Pagkata. Humanday. Okay, humanday. Ako pa istoryahan haron mahuman. Daghang salamat, Ned. Attorney Rosilio Matoy Barinaga. Salamat ganina kay mo nga sipon sa wadan og cellphone. Wa man siya nahadlok ka na wadan. Nag-uol siya nga pasig mga sekretary dito makitaan. Ito ang gitagulan. Secondly, I admire Vice Mayor Horacio Velasco and Councilor Raul Barbaso for coming here o wa ko kita dunay mga bodyguard. That's a very good sight. No? Like, ngayon tag na, dito gusto mo kita mga advertisement. We don't like also to see our elected officials who are loved by the people nga dunay mga bodyguard. Okay. Punto. Ikadua, we would like if possible mga itatag kopya kaning 196 no because I'm just a little bit alarmed nga ang public place is being defined in expanded definition kaya saga ang boulevard can be considered as anti-smoking area as a public place so we are actually expanding hangtod mabot na niya sa mga dalan. Okay, and then usa lang ni I was going over on the Facebook. Doon ay usan ng utana nga tingali di na kinahanglan tingali nga ang Dipolog tagon pa og Orchid City kaya wala naman tayo mga orchids no so more or less she was just asking about the history about it no ang natural niya man si Vice Gyud kay dugay naman gini kaubang nanta no nga ang Orchid City does not really refer to the orchids flower no it refers to the mga achievements kay mo yung ko nga congratulations or kudos to you or orchid to you, di ba? So diyan ano nakita kay gikuan man nato ni do naman tay mura og gi-contest bitaw nato. And I think ito si grade 6 no. Grade 6 pupil who was able to get it, no? So mao na ang atong Orchid City. So it is not City of Orchids but Orchid City. And then katong giingon ni Vice og ni Raul, very important kay we should involve ourselves in the information dissemination, which there is an anecdote that si Juan was very loved, then pasulti yung gyud siya. Nani mo siya kasulti kay kwanto ato siya mga kaigsunan kabalo mo siya kung gisulti nga wala awa man mo kabalo dagan siya kadua pag sulti yung gyapon siya ingon gyapon siya nga kabalo mo sulti imlag kabalo na maday mo dagan na pud siya anto kay nga ato ginung pasultion ang pikas mingon nga wala ang pikas pud gingon makahibalo na so pag ingon mga kisunan kabalo mo kung sa kung isulti ingon tong pikas nga kabalo na ang pikas wala mao ni atong buhaton katong nakahibalo na kamo na mo isulti atong wala nakahibalo no kita kay nakahibalo man ta karon so it is our obligation to tell those nga there is such thing as Ordinance 123 and Ordinance 196. Salamat og maayong
happy Sunday ka natong tanan. Thank you. Salamat kayo sa imong bagbangka. Words of wisdom nimo pod nga kay tabian man gud siya. No? Sigundar man minimo. Okay, so okay ni ang atong kapihan sa Dipolog, no? Lively atong discussions, interesting topics with the newsmakers of our place, no? Local, international, national, bisag kinsa diha atong interview din sa atong kapihan sa Dipolog, open to all, no? Kay inani atong public affairs program. Salamat nga to kang Silbert Duduyano nga mo'y dagdala sa atong live streaming worldwide www.rmndipolog.weebly.com. Ingon man si Silbert Dunduyano ang ato ang sa airtime sa DXDR. Ay si Tax Ilumba, sorry. Tax Ilumba, I'm sorry. Tanawa kay magpicture pa magurota, no? Sa ato ang DXDR. O ingon man dito si Danny Lood, I'm sorry. Si Danny Lood dito sa istasyon, no? Danny, smile po diha dayon. O ingon man sa ngalan sa ato ang station manager Mr. Richard Villaronte. Sa naandan o sa kanunay atong pahinaot nga maayo ra kitang tanan o maayong paglawas o advance happy birthday ngadto kang Rosario Charing Hiramis ug mang adlawa og wala na salamat ngadto sa ato mga bisita karong buntaga si Mr. Jose Larry Padilla nga igagagtag sa ni Ruben Padilla o ni Daniel Padilla. Look alike ko. Tako kay utang ka nako si Rustom. Iya man gidison. Gidison niya si Rustom. Kan Konsehal Raul Barbaso. Og ingon man kan Vice Mayor Horacio Velasco. Sa ato mga panelists, no, absent si Konsehal Ruben Ligorio, dayo dunay regional convention si Bailey sa Eagles, no, sa Zipol daw. Dagang kabisita dito. Dayon sa si Edgar Saranda, Julius Salaveria, Pons Roda, si Paul James Sukulang nga ni Escape. No, so kini ang inyo ang anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Si Edith Pahinti mo mayon kaninyo until next time. Hold on to your seats sa atong Kapihan sa Dipolog kay daghang gitang mga interesado, mga interesting topics i-discuss diri. So happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Ayo.